po muli sa atin po sa mga kapatid po natin at bawat isa na nandito ngayon sa ating pong Bible study. And ngayong gabi po ay muli tayo po ay mag-uusap tungkol po sa salita ng ating Panginoon. And praise the Lord, marami na naman po mga pangyayari na atin pong kinakaharap. Praise the Lord. And lahat ng ito ay kumbaga ay medyo parang papunta sa isang kalagayan, mga kapatid, na darating ang araw ang lahat ng gagawin at ipasunod sa atin ng gobyerno ay compulsory, no? So sa lahat po na nakasubaybay ngayon, natin po pag-usapan muna ay tungkol po sa mga pangyayari ngayon. At medyo kami po ngayon dito po sa Batasan Hills ay bumalik po sa lockdown. Praise the Lord. Pero gayon pa man, mga kapatid, ang ating pong Sunday service ay matutuloy naman dahil nga po ang mass gathering po na tinutukoy po doon ay actually tungkol po yun sa kumbaga parang any gathering na kumbaga ay marami pong tao, ano po. And ito po ay tungkol din po ito sa like mga, for example, mga birthdays or whatever, no? Mga pagtitipon. Ganyan pa man, may mga nagtatanong po kasi na kasama po ba? Akala kasi ng karamihan pag sinabi pong mass gathering ay misa. Hindi po. Ang mass po doon ay marami. Okay? So ngayon, siyempre in church marami. Sa news, sa ano naman po ng buting barangay po natin ay ito po ang church ay pinagbibigyan po muli ng 10% ng kanyang capacity. So in other words, pwede po tayong maka-attend ang approximately 30. So, well, let's try to figure out kung paano po natin magawa. Praise the Lord. And at the same time, ang ating pong kumbaga kalagayan ngayon ay medyo kailangan po ng kunting pananampalataya. Praise the Lord. And akin po siya ng dugtungan ang ating pong pag-aaralan tungkol po sa growing up. Ano po? Dahil hindi po natin natapos yon, dahil pagkatapos po ng growing up ay i-discuss po natin ang how to bear fruit, no, or being fruitful. And then ang pang-apat po na essential ng isang Kristiyano ay ang staying until the coming of the Lord, or tinatawag po na endurance. He that endureth unto the end, sabi ng ating Panginoon. So walang silbi po ang inyong paglilingkod sa Panginoon kung sa kalagitnaan ay mag-surrender po kayo. No, ngayon, mga kapatid, nakakabahala po, no? Kanina lamang po ay naglistahan na po ng tungkol sa national ID. So, kung kaya ko i-discuss po ito, baka may magtatanong, ano po ba ang national ID at magpapa-ID po ba tayo? Okay? So, anyway, mga kapatid, sisingit lang po ako ng sandali muna sa isang topiko. At lagi naman po natin itong nababasa, kaya lang siguro mas maganda na mabigyan po natin ng kunting pag-iisip, ano po, kunting understanding. Ito pong Revelation chapter 13. Dahil aking pong naniniwala po ako, no, sa aking pong habang ako po'y pinapag-aralan ko po nangyayari sa kapaligiran, pinapag-aralan ko po yung sa Bible, pinapag-aralan ko po yung mga technologies ngayon, mukhang talagang ipipilit na po talaga ang bagong sistema sa mundong ito. Bagong sistema po talaga
ang mangunguna. So, nag-research din po ako ng konti sa mga vaccines at yan ay maaring tatalakayin natin ng konti. And kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong. At akin naman pong nakikita rito sa ating pong FB Live. Ngayon, kung sino po sa inyo ang pwede rin po kayo mag-message doon po sa ating mga assistant para po na may padala po sa akin. Ano po? Now ngayon, maganda po itong pag-usapan natin. Ibigyan ko muna kayo ng overview po ng Revelation chapter 13 dahil ito na po ang ating kapanahunan. Dito po tayo papunta. Ang bagong sistema ng mundo. Basahin po muna, basahin po natin isa-isa at i-analyze po natin ang sinasabi po ng Bible tungkol po sa coming ng Antichrist kasi Revelation chapter 13 nga po ito. So ito pong nagdi-discuss tungkol po sa pag-upo ng Antichrist na maghahari sa buong mundo, which before it is very impossible. Very, very, very impossible. 30 years ago, it's impossible. 20 years ago, it's impossible. 10 years ago, it's impossible. But 1 year ago, it's possible. Napag-aralan niyo po ba yun? One year ago, 2020. 21 tayo ngayon eh. Posible pala. So, ang Bible po natin, isinulat po ito. Ang huli pong isinulat ay actually ang ayon po sa chronology ng mga Bible, ang Book of Luke po ang pinakahuli, no? Yung naisulat. Gayon pa man ang the Book of John na Revelation po ay isinulat po niya nung siya ay pinakitaan ng Panginoon ng o kumbaga nilipat siya sa island of Patmos. And doon po sa Patmos ay nakakita po siya ng pinakita po sa kanyang revelation. Siya po ang kauna-unahang tao na pinakitaan kung ano pong itsura ng langit. Ano ba ang itsura ng impyerno? Ano ba ang mga darating, no? Kapag binasa po natin ang Bible, mga kapatid, kung inyo pong makikita at tingnan nyo lang po, ang description po ay dinidescribe po nila sa hayop. Why? Because there is no technology at the time. The basic technology of transportation is just like chariots, di ba? Ano pa? Wala na, di ba? Bangka or boat. Yun lang sa transportation, yun lang pong technology. Sa komunikasyon, wala pong technology at the time. Wala pong it's just very traditional. Somebody should run. Nakita po ninyo yun pong tinatawag po na marathon. Ang marathon po ay meron pong covered na may ano po yan kung ilang kilometro. Kasi po, ang pinagmulan po niyan, may isa pong messenger na inatasan po na magdala po ng mahalagang balita doon po sa Athens. And tinakbo niya po yun. At yun po ang simula ng tinatawag ng marathon. So ngayon, kapag gusto mo malaman kung anong mangyayari, ipasa-pasa lang, sulat, tapos pasa-pasa, it took months para makarating sa iyo. So there is no technology at the time. And so, when the book of Revelation ay nabasa po or naisulat, kapag binasa po natin ito sa ating pong kapanahunan ngayon, ang isipin po natin, at sa kanila, ang iniisip nila ay kagaya ng, di ba? Yung word dyan, kagaya ng, is like unto. Yan, parang ganun. And nababanggit po na yung may mga lumilipad na parang ang kanyang, para siya may buhok na kagaya ng isang babae, pero siya bumubuga ng apoy. Now, kapag tinignan po ninyo mga kapatid, ang mga lumilipad na eroplano, ang mga fighter jets, matindi po yung usok. Pagka tinignan mo, buhok talaga ng babae. Di po ba? Buhok po ng babae pagka tinignan mo. At kapag nirelease niya po ang kanyang missile, umaapoy po sa kanya at anong sabi ng ni John? And it distract or ibig sabihin, sinira niya at pinatay niya ang mga nakatira sa lupa. Di po ba? So kapag dumating pong ang bomba, sasabog po ito. So ito po ay nakikita na po. No? Minsan nakakita si John ng kagaya ng grasshopper, no? Parang grasshopper na ang meron siyang sting na ang kanyang
likuran ay bumubuga ng apoy at may sting ang kanyang likuran. Di ba yun yung scorpion? No? Scorpion, di ba may sting? Yun yung sinasabi nila, kagaya daw ng scorpion. Po ang mukha niya ay kagaya ng uh, grasshopper. Pero kung titingnan po natin, subukan po ninyong harapin po yung mga Black Hawk helicopters po na yung mga kahit po yung mga bagong pandigma na helicopter, ano po, pagka nakaharap mo, para ka nakaharap sa isang grasshopper. Pero kapag bumuga po ng missile, makita po niyo parang apoy na nanggagaling sa kanyang puwit na uh, nagdi-distract or sumisira ng kanyang matatamaan. So yun po ang revelation, no? Hinahambing lamang po sa mga hayop, pero actually or sa mga makikita nila dahil wala po silang pwede pong i-describe, no? Rather kung ano po ang kamukha, ano ang kawangis na kanila pong nakikita. So yung Bible po natin, mga kapatid, is very amazing book. A very, very amazing book. The more the time goes on, I think only foolish men, no, foolish people would not believe that the Bible is true. Foolish lang po talaga, mga kapatid. Because there is no such book in the whole world, even I would say in the whole universe, that could ever predict with preciseness ng mga mangyayari. Imposible noon, ngayon mga kapatid, it is opening in our eyes. Nakikita na po natin, malapit na po talaga ang sistemang bago parating na po sa ating pong mundo, mga kapatid. Minsan, mapag-isipan natin, ano kaya ang gagawin ng Antikristo para maipasok niya ang bagong world system? Mga kapatid, tingnan niyo may ginapakahirap buong mundo. Kumbaga, how could you govern the whole world? Di po ba? Meron po diyan nag-oppose na Commission of Human Rights, di ba? Meron po diyan mga like yung UN na meron pong kunwaring pamamaraan na ang mga tao ay igalang. Yan. No? So, pero actually, yung pagpatay sa tao dapat hindi naman brutal. Kailangan medyo makatao. Ano po bang makataong pagpatay? Wala pong makataong pagpatay. Basta pagpatay, kahit patulog pa yan, kahit lethal injection yan, hindi pa rin po yan makatao. Tama? Alright? Okay. So ngayon mga kapatid, pag tiningnan po nating maigi, ang nangyayari ngayon, wag na po na tayo magbulag-bulagan. Lahat po tayo ngayon na mangha sa biglang pangyayari. Pero kahit po tayo'y namangha, lahat din po tayo nag-iisip na wala ka ring magawa. May magawa ka ba? Pag sinabi po ng gobyerno na okay, huwag lumabas, o kagaya ngayon po mga kapatid, nagkaroon po ng announcement ang aming barangay. No? Kagaya din ng ibang barangay na balik muna sa ilang araw posible ito or probably 2 linggo kasi yun naman ang minimum na dapat maisara mo na naman ulit. No? Pero mga kapatid, pagka tiningnan natin, no, ang dami na pong naapektuhan. Di po ba? Marami po at ang iba parang siyempre wala nang makain, wala nang nag-iisip na paano na lang tayo, di po ba? Pero kapag tiningnan po natin, no, parang ang dali lang pala, mabilis lang pala kung gustuhin na ang bagong sistema papasok po sa mundo. Now, tandaan po ninyo na ang internet po is not a godly thing. It is not God's blessing. Sa totoo lang, pag-isipan po ninyong maigi. It is not God's blessing. It is the devil's way para mahawakan niya ang buong mundo. Right? Para mahawakan niya po. Para po na kanyang maipasok ang New World System, mga kapatid. Yun po ang ating pag-usapan ngayong gabi. Ang paparating na bago pong sistema sa mundong ito. Dahil
makita po natin, it is very normal. Kagaya po sa atin ngayon. Pag sinabi na ng gobyerno bandang huli, mga kapatid, na lahat tayo dapat ay magpabakuna, sino makahindi? Tama? Kung ang lahat ng tao ay pipila at maglagay ng numero para ikay. Isa ngayon makita ninyo may national ID na. Pero ang national ID, hindi pa naman po yun ang marking. Kasi hindi naman po yun ilalagay sa kamay mo eh. Hindi rin naman ilalagay sa noo ayon po sa description ng Bible. Pero bibigyan ka numero. Ano po? At ang ID mo na yan, yun na yun ang magiging permanent ID mo. At sabi nga nila, isang ID lang na yan, pwede na po sa bangko. Dati-rating bangko maghanap sa'yo ng 2, 3 ID. Ngayon, yan na lang pong ipakita natin. Ang national ID ay po pwede na po. Now ngayon, wag po tayo matakot sa national ID. Hindi pa po yon ang marking system. Lahat po kasi ng bansa may national ID. Tayo na lang po ang nahuli. Kaya lang, ito pong national ID ay meron pong content na unti-unti po itong magbubukas ng ating privacy. Dahil dyan po ay makikita kung anong meron ka sa national ID, anong natapos mo, ano ang background mo, at yan po ay ika nga ay i-release sa'yo at that would be your permanent number. Kagaya ngayon, sa school, meron na rin pong LRN. That is also your personal number. No? May nakita lang akong katanungan na tingnan ko lang. Ano po? Sige po. I-share nyo lang po itong ating video. No? Para po sa ating mga kaibigan. Na maka, ano. Okay. May nagtanong dito si Brother Rolando Gorgonio. Pastor, mangyayari po ba talaga yan? Mangyayari po talaga. Okay. Tingnan po natin Dahil dito, kamanga-manga, nasabi na 2,000 years ago, walang kamuwang-muwang ang tao, alam ninyo bago po na bago ang teknolohiya, it took the world 1,800 years or 1,600 years bago po na bago ang teknolohiya. So po. So ngayon, in the last 200 years, ang technology po ay umangat ng thousands of times. Ang kanya pong pag-angat. Subukan po ninyo mga kapatid. Sa mga medyo may edad na po ng like say for example 50 pataas o kahit ng mga 45 pataas. Naabutan pa po natin na ang lahat ay binibili mo like for example ang video ay kailangan mo mag-rent. Tama? At noon ang una-una ay Betamax. Tuwan-tuwa na yung tao. Ang mayaman lang may Betamax dati. Pagkatapos po ay lumabas po ang VCD. Yun. Nag-CD na. So, ang linaw medyo malinaw na. Tuwan-tuwa na yung tao. Tuwan-tuwa na po kami. Abutan po namin yon. And then, pumasok po ang VHS. No? Ay, VHS pala muna. Tapos, VCD. Ayun, VHS muna. Tapos, VCD. Pagdating po ng VCD, ay pumasok po ang mga Blu-ray na mga CDs. No? And then pagkatapos po niyan ay pumasok na po ang HD. Ayan. Ngayon, naka-USB na pero HD copy. Ngayon, kahit sa TV, pagkatapos po ng HD, meron na pong Ultra HD which is 4K, 4,000K. I do not know kung anong ang pixel ang tinutukoy niya. And then meron pa po yan, lampas. Na ngayon, kahit ang balahibo ng, makita ninyo ngayon, ang mga balahibo sa kamay, parang lumalabas na, nakikita mo na sa screen. Oh? So, yung technology, kailan lang po yun? Years lang. You know, nung dumating po ako dito sa Maynila, mga kapatid, wala pa pong cellphone na uso. Wala pa po.
Tapos, after several years, meron pong cellphone na malaki, tapos paliit. Then pagkatapos, iniisip mo, ano kaya maging colored? Nag-colored nga. Pero parang ano pa lang yun, parang pixelized pa. Parang Super Mario. Nakita niyo yung laro na Super Mario? Parang ganun. And then pagkatapos, mga kapatid, nakikita natin sa kay James Bond at saka sa mga spy movies na ang relo niya ay nagagamit niya na pwede siyang makatawag, mga kapatid. Pwede siyang ika nga ay magkaroon ng smartwatch, no? And then ang kanyang cellphone, nakikita niya ang kanyang kausap. Wow. Una, ang cellphone nakakausap na ang sa telepono niya nakakausap niya, so sabihin naman, oh, grabe, ang galing na technology. Pero isang taon lang o 2 taon lang nakalipas, mga kapatid, yun na po yung ating cellphone. Yun na yung cellphone natin. And then, ang relo. Ang relo na ordinaryo ngayon ay pwede mo na maging cellphone. So kapag nakita po natin ang technology, bigla lang pong umangat, para pong itong rocket na parang unang-una pagalis, unang-una mabagal, matagal bago nabuo. Hindi pagkatapos umaangat, no? Aangat siya ng unti-unti. Unti-unti. Mabagal una. Pero nung nakabuelo na, nako, ang bilis. Ngayon, mga kapatid, ang mga kabataan, hindi na po uso yung mga sinangunang technology. Nakita niyo po ba? So ngayon, anong sabi ni Daniel? Sabi niya, in the latter days, knowledge shall increase. And men, walking to and fro. Ibig sabihin, ang tao magiging sobrang busy. Na dapat, kung ikaw ay may technology, dapat ikaw ay magiging mas mas kampante ka na. Kumbaga, wala ka na masyadong gagawin. Pero bakit po na kahit na marami po tayong technology ngayon, mataas na po ating teknolohiya, bakit po na parang busy pa rin po tayo? Ano po bang pinagkakabisihan natin, mga kapatid? Kung atin po makita, ang teknolohiya po ay may presyo. Pero ang teknolohiyang internet po, hindi po ginawa ng Diyos. Hindi po. Ginawa po yun ng Diablo. Kaya nga po na nagtataka po ba kayo na bakit sa lahat ng letra ay WWW pa yung napili na acronym? Di po ba galing po yan sa World Wide Web? Nakita nyo ba yon? Di ba ang internet? Diyan lahat ng internet, wala kang may makita na URL, or kung maglagay ka, mag-search ka, wala kang may makita na walang www. Napunan nyo yan? Now ngayon, alam niyo po ba na ang W ay di po ba W ganito? Letter V and 1. Yan ang W. W. Ano po yung numero na yun sa Roman numbers? Ano po? 6. Kuha nyo? V plus 1, 6. Because V is 5 plus 1, 6. Ano yun? W, W, W. Di po ba? Tatlong W. Ano ibig sabihin? It is just only but a camouflage of the real number. The real number is 666. Yan po ang katotohanan dyan. Camouflage lang po yan, W. Pero hindi pa rin may tago yun. No? Minsan magtataka ka, bakit kailangan W? Wala pa na-invento eh, na hindi po. Subukan po ninyo ulit. Pag nag-search po kayo, tingnan ninyo sa simula, wala pa po kayong may makita na wala pong tatlong W. Mga kapatid. So, ngayon, ang internet po na ito ay ginawa ng Diablo para ma-connect niya ang lahat ng tao sa buong mundo, because you cannot govern people unless you can connect to them. Tama? You cannot govern the nation of anybody na hindi ka makakonect sa kanila. So,
Nagsimula sa mga connection ng bawat tao. Ang tao may connection sa isa't isa, kagaya nagsimula sa mga Facebook, nagsimula sa mga emails. Oh. Kaya po, mga kapatid, ito pong sistemang ito, pagka makita niyo, dito na nailagay ang lahat na ngayon. Kinakailangan, ang gusto ng Diablo, lahat mag-rely sa internet. Lahat. Why? Because you cannot govern the world. Anong gagawin mo? Pulisan mo ang lahat ng bahay. Kunwari, sabi niya ng Bible, kailangan may magsamba. Anong gagawin mo? Padala ka pulis sa bawat bahay? Hindi naman magkasya ang pulis mo. Tama? Pero ang internet pwede. Alam niyo po ba mga kapatid na ngayon ay may capability ang internet na kahit naka-close ang laptop mo, ang camera mo ma-open. Pwede ma-open at tingnan kung anong ginagawa mo. Ingat-ingat po tayo mga kapatid, kahit po sa ating mga cellphone. Ang mga cellphones po ngayon, meron po tinatawag na espionage app. Na kahit naka-close po yan, pwede po nilang buksan ang iyong cellphone at makita kung anong ginagawa mo. So darating ang araw kapag sinabi na po, at meron nang ipasunod ang gobyerno, saan po siya nag-announce? Sa internet. Praise the Lord. So ngayon, ang church, dahil creative lang, sinabayan niya rin, okay, ito gagamitin mo laban sa church, ang internet. Ito rin gagamitin namin para makaspread kami ng gospel. Hindi niya naman pwedeng itigil yan ng Diablo. So yan naman po ang setback ng kanyang teknolohiya. Yan po yung setback. Ang setback niya ngayon na hindi niya rin mapigilan na ang church ay makagamit ng internet para makakonect din ang gospel sa iba. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Mapigilan niya ba? Napipili niya ba? Hindi niya mapili. So ang mangyayari dito is wala po siyang magawa na sa sistema. Kailangan niya lang po gawin ang kanyang sistema. Kailangan niyang i-introduce ang kanyang system. Pero kung ano man ang mga setback sa kanya, kumbaga parang yan tinatawag yan na war damages. Collateral damage kung tawagin. Ibig sabihin, may gagawin ka tapos nag-damage, yun ay collateral damage sa'yo. Yan po ang nangyayari mga kapatid. So ngayon, alam niyo po ba na sa internet, binabago ng Diablo ang ating pag-iisip. Nag-imbito sila ng mga laro. Tinatawag na mga video games, mga kapatid. So hindi niyo po ba na-realize na ang taong palalaro, irritable? Sa mga naglalaro po dyan ng video games, kayo po mismo ang mag-search ng inyong sarili. Hindi po ba nagiging irritable ka? Alam mo kung bakit siya nagsisimula? Ayaw mo maisturbo eh. Naa-addict ka. So yung addiction mga kapatid, hindi lang doon sa chemical. Kung di maging sa iyong utak, pwede kang magkaroon ng tinatawag na addiction. Hinahanap-hanap ng utak mo. So this is very important mga kapatid that you would know what the system, what this internet can do to you. Maraming mga kabataan ang napariwara dahil sa internet. Maraming mga tao ang nagsasamantala dahil sa internet. Pero mga kapatid, maraming mga nagtutulak na dapat hindi na gumamit ang mga bata ng internet muna bago sila dumating sa tamang edad. Wag na munang gumamit ng mga gadgets, wag na po munang mag-employ ng mga technology sa mga bata habang maliliit pa. Pero ano pong nangyari ngayon mga kapatid? Di nyo po ba napupuna, whether you like it or not, grade 1 ka, mag-online ka? Kita ninyo kung paano ang sistema, no? Kailangan ng internet tayo lahat eh. Kailangan ng lahat ng ating operation at ang lahat ng ating galaw nakikita sa internet. Now, hindi nyo po ba napupuna na nasasabi ng internet kung saan ka tumigil, saan ka nag-check-in, saan ka na hotel, saan ka napunta na airport, saan ka napunta na building? Hindi nyo po ba napuna yun? Nakikita po dyan kung saan ka papunta. Wow.
Ito na ngayon mga kapatid. Basahin po muna natin ng sandali. Ang sinasabi po ng Bible tungkol po dito sa paparating na sistema ng mundo natin. Alright. Ito po ay mababasa sa Revelation 13 verse 11 to 18. May nauna pong beast. Ibig sabihin, meron na pong nauna tapos sinigundaan ng pangalawa. Yung mga beast po na ito, hindi po ito literal na mga hayop na mga monster. Ito po ay posibleng kapamahalaan, pwede pong isang leader, no, na mag-i-implement po kung anong gusto niya. Basahin na po natin ang dulong bahagi ng Revelation chapter 13. No? Verse 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Nakita po ninyo kung anong anyo ng hayop na ito. Okay? May hayop daw na lumabas mula sa lupa. Ibig sabihin mga kapatid, this doesn't come from heaven or whatever. It comes from these people in the earth. Okay? Dito po sa lupa. Pero ito pong matindi. Siya po ay may dalawang sungay kagaya po ng lamb. No? Lamb ang sinulat. How come mga kapatid na hindi po sheep o ram? Kasi dapat kung very aggressive po na klase ng sungay, hindi po lamb. Ang lamb po kasi isang batang kordero or kordero ito. Kordero ang tawag dito. Ibig sabihin batang tupa. Ang lamb. Okay? Baby. Pwedeng maliit. Nakuha nyo po yung word lamb. Bakit hindi po ram? Kasi pag ram po kasi, di ba lalaking tupa yon na ang kanyang sungayan, bumabaliko yan. Okay? Pero kung inyong makita, ang ginamit po niya, may dalawang sungay kagaya ng lamb. Ibig sabihin, ang sungay po niya, hindi po halata masyado. Hindi po halata. Ang kanyang sungay, hindi po halata. Pero lamb, kasi lamb po siya. Ibig sabihin, mga kapatid, ang anyo niya, mabait. Pagka tinignan mo siya, mga kapatid, parang napakabuti niyang tao. Na parang pabor sa mga tao, mga kapatid. Ibig sabihin, meron pong deception dito dahil sabi niya, but he spake as a dragon, meaning may otoridad siya. Kagaya ng dragon. So marami pong nag-iisip na maari ito po ay China. Yun yung sinasabi nila. Pero maaring forerunner po kasi ito ng Antichrist. Bakit po maraming nag-isip na China po ito? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang China, dahan-dahan kung magtrabaho. Wala po yung para silang mga tupa kung tutuusin. In fact, kung makita mo ay parang binubuli lang yan sila dati. And they are called the sleeping giant. Kasi nga, baliwala lang. Hindi mo makita. Pero anong makita natin, anong nabasa natin, speaking sa dragon, ano po ba ang national animal po ng dragon, ng China? Di po ba dragon? Yung dragon, mga kapatid, ito po yung makikita mo sa lahat ng anyo, sa lahat ng mga palasyo ng mga Chinese. Dragon, mga kapatid. So, sinasabi na parang maaring China nga ito ang gagawa ng, take note hindi po ito yung Antichrist Hindi po, siya pong maghahanda ng daan para sa Antichrist. Pag binasa po ninyo yan. So hindi ko po sinasabi na China nga po ito dahil wala naman pong may binabanggit. Pero ang word na dragon dito na tinutukoy sa kanya na tumutukoy din sa Diablo, nakapagtataka sapagkat siya po ay yun po ang national emblem ng mga Chinese people or nung China, mga kapatid.
Na pag tinignan natin ang two horns like a lamb is just but a camouflage. Camouflage lang. Ibig sabihin, frontira lang. Kunwari okay. Kunwari, parang kagaya nito. Gusto kong mag-improve kayo. May marami kaming pera, pairamin ko kayo. Yan. So yung mga taong tuwa naman, yung mga bansa, wala, sige, utang tayo sa China, mabuti na lang ang China, nagpapairam. O anong ginawa niya doon po sa Bangladesh? Hindi makabayad ng utang. Yung kumuha po siya ng lugar doon sa Bangladesh. Oh. Ano po bang ginawa niya? Gumawa po siya ng pier na kung saan doon po dumadaan ang kanyang mga barko papunta sa China. Oh. Nagreklamo ang bansa. Hindi siya makareklamo. Bakit? Malaki utang niya. So kinuha po ang kaparte ni Totoy, gagawa kami rito. Okay, wag niyo nang bayaran. Posible. Matindi po ng mga negosasyon. Wag niyo nang bayaran. Basta kunin namin to. Ito na lang ang ano namin. Hayaan nyo na lang kami na makabuo ng mga gamit dito. So bakit, nakita nyo ba kung bakit gusto nilang kunin ang buong West Philippine Sea at saka tawag dati ay South China Sea? It is because na dyan po dadaan ang lahat. So matitrace po nila ang lahat ng papasok at palabas ng Asya. So ngayon mga kapatid, hindi man natin sinasabi ang China, na China po ito. Pero malaki po, maari po na doon nga po manggagaling ito pong tagapaghanda ng daan ng Antikristo. Dahil ang sabi niya nga po, makita mga rito, lamb with two horns, that means may authority siya. Ibig sabihin may kapangyarihan siya na hindi ka you cannot say no. No? May kapangyarihan siya. Pero pag tiningnan mong mukha niya, mabait. Parang may concern sa'yo. Yun po yung may sungay siya. So dahil lamb naman siya, pero tinignan mo, hindi wag na wala ka namang nakita siguro na masama sa China. Marami po talaga mga kapatid ang naisahan po dito. No? Wala kami makita masama eh. Kung titingnan mo lang, may reklamo ka, sasabihin niya lang naman, huwag na kayo magreklamo. Ito, tulungan ko kayo magpatayo ng inyong mga skyway. Tutulungan ko kayo dyan para mag-improve ang inyong ekonomiya. I-open namin ang aming negosyo dito papunta sa inyo. Mula sa inyo, tatanggapin namin. Kaming ipaloan namin sa inyo. Maliit lang ang interest. Bigyan namin kayo para sa inyong mga MRT, sa inyong transportation. Ganun lang kasimple mga kapatid. Right? So ngayon, pagkatapos na hindi natin mabayaran, anong next? Pag hindi ka makabayad, anong magawa mo? Alright. So ngayon, nakita natin ang beast daw na palabas na ito, mabait, mukhang mabait, pero nagsasalita kagaya ng dragon. Okay. Now ngayon, anong sabi? Take note and he exercised all the power of the first beast before him. Okay, may nauna na kasi sa kanya no? So ginamit niya yung kapangyarihan na yon and caused, take note, the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. So marami pong contention dito. I do not want to give my own opinion on this because marami pong masabi natin na parang muntik nang mamatay. No, maraming nga nagsasabi rito, ang papa ito kasi muntik nung i-assassinate siya, muntik na rin siya mamatay. Pero hindi naman siguro, ano po? Meron din na no. Pero kapag tiningnan po natin dito, ito po isang sistema. Ano po? Sistema po na yung may una po na parang muntik nang mamatay. Ito po ay ang power ng tinatawag na communism. Actually, isa sa mga tinitingnan dito ay maaring communism ito na kung saan di ba parang lahat parang ang sa Russia, di ba, bumagsak din, sa China bumagsak din. Pero anong nakikita ninyo ngayon? Hindi po bumagsak
ang communism. Ano po ang nangyari? Nagpatuloy po ito pero hybrid na po ang approach. Ibig sabihin, open ang economy, meron ng mga kapitalistang pumapasok, meron po mga negosyong lumalabas, pero actually, they are controlled by the government. Right? So ngayon, mga kapatid, siya ang tutulong pa lang naman siya nito. Hindi po kaagad nangyari ito eh. He will exercise, meaning he will utilize all the power na meron po siya na ang lupang ito or ang mga tao dito ay magsasamba sa unang hayop na lumabas na kung saan ito po ay manifestasyon ng Diablo. Now ngayon, makita ninyo no na kahit ngayon sa China, China ang isa sa mga naiwan ngayon na grabe persecution sa mga naniniwalang may Diyos, kahit anong klase ka, no? Kahit na ikaw ay Muslim o kaya Christian, lalo na Christian, wala kang papel doon. Pinipersecute kasi kailangan walang Diyos. Sila po ang bansa, ang tanging bansa sa buong mundo na officially they speak na wala pong Diyos. Oh. Bakit? Because the God is their government itself. Oh. Sa aking pagsasalita rito, baka mamaya ako'y mamaya makarating na dun sa China, hindi na ako makapunta sa Hong Kong. But that is the way it is. Pagka tinignan po ninyo ang Hong Kong, dati, sasabihin ng Hong Kong, meron tayong batas, meron naman tayong, meron tayong freedom. May freedom naman tayo. Meron tayo, yun tinatawag na two system. One China, two system. Yun tinatawag. SAR ang Hong Kong. Special Autonomous Region. Meaning hindi siya pwede pakialaman ng mainland China sa pamamala. Pero anong nangyari? Nakita na ninyo kung anong nangyari doon? Kung ano ngayon ang batas sa China, yun na rin ang batas doon po sa Hong Kong. So ngayon mga kapatid, pinakalat ng China sa dami ng tao nila kaysa sa ubusin nila patayon kasi hindi mo alam niyo yung nangyari sa history ng communism. Pagka nakaupo po yung communism, lahat ng mayayaman yan patay. Lahat ng tao na yan na hindi mo kailangan patay. Ang maiwan na lang dyan yung pwede mong makontrol. Pwede, para sila kakain na lang. Oh, ayon sa rasyon. So ngayon mga kapatid, kapag tiningnan po natin ang sistemang ito, ay nangyayari pa po ito doon po sa mga bansang kagaya nito. Kagaya, ang Russia naman po ay ano po ito ang Russia eh. Communist dati pero parang nag-hybrid na rin po ngayon. Nag-open na rin ang kanilang economy pero Orthodox Catholic naman ito. Ang yung tinatawag nilang na Eastern Orthodox. Yan. Parang Katoliko din. Christian, pero matindi. Mas matindi pa kaysa sa Katolik. Oo. So ngayon, hindi ka pwedeng magkaroon ng ibang klaseng religion na hindi ka pwedeng mag-share ng gospel sa ibang mga tao doon sa Russia kasi yan ay magiging isang against the law. Against the law. So kung sino na lang yung member mo, yun na lang siya. Pero hindi ka pwedeng pumunta sa daan para mag-evangelize. Hindi pwede. So ngayon mga kapatid, pagka tiningnan ninyo, no? He will exercise everything. That means he will use always, all manners, ways to, para na ang tao, ang nasa lupa, ay mapasamba niya. So anong gagawin niya para magawa niya po ito? Ito pong sabi sa verse 13. And he doeth great wonders. Ibig sabihin, magpapakita siya ng mga himala na kaya niyang utusan ang apoy mula sa langit para ibagsak sa lupa. Yan. Well, of course, pwedeng kapangyarihan niya itong ng physical or darating ang araw, mga kapatid, ay may pakita niya pa ang kanyang kapangyarihan na pwede pong magawa ang lahat ng mga gusto niyang mangyari.
Sa ngayon mga kapatid, ano po ba ang technology sa ngayon na hindi po alam ng China? Ano? Wala po. Kanya-kanya sila ngayon gawa ng high-tech ng mga armas. At ang China ang isa sa mga unang nagseryoso ng artificial sun. Artificial sun, gumawa po sila ng sarili nilang source of energy na ayon sa kanila anuman ang mangyayari pagkatapos. Kasi pagka nagkaroon po, ayon po sa pag-aaral ng mga scientists, pag nagkaroon po ng mga nuclear war or war, didilim po ang buong mundo. And then pag nagdumilim po ang buong mundo, ang lahat ng tao ay magkaroon po ng sakit. So magkakaroon po ng mga radiation, magkakaroon po pati mga balat ng tao, no? At ang mga tao ay parang masusunog na dahil nga ang araw ay direkta na po, wala na pong may sumasala sa init ng araw. Yan. And then, ang mangyayari niyan, ibang bahagi naman ng mundo, magkakaroon ng matinding yelo. No? And then, ang gagawin nila, gumagawa sila ng mga sa ilalim ng mga, kumbaga parang underground. Meron po silang mga basement na malalim. At ito po ay pwedeng maisara. At dahil meron po silang artificial na ginagawa na artificial sun na pwede pong magbigay sa kanila ng energy, mabubuhay po sila kahit ilang taon. Yan. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay makapunta po kayo sa Russia, I was given privilege na naisama po ni Brother Nemi doon po sa Russia. Alam niyo po ba sa Russia, nag-uusap-usap din kami. Nakapagtataka. Ang kanila pong mga transportation, siyempre nasa subways. Halos lahat ng tao nasa subway. Sa ilalim po, dumadaan. Ang sa taas po yan, yung may mga kotse-kotse na lang. No? And then yung ibang may kotse, pinaparada, sasakay sa subway, punta sa trabaho, balik, sakay sa kotse. So, kunti lang po talaga, hindi po ganun katindi ang traffic doon. Kasi ang karamihan ng tao nasa ilalim na po dumadaan. Pero alam niyo po ba na ang kanilang subway, maniwala po kayo mga kapatid kung gaano kalalim. Napakahirap sukatin, Pero ganito lang po kalalim para may ma-picture out niyo po kung gaano kalalim ang subway ng Russia. Mula po sa taas, pababa ka. Ano po? Inurasan ko. Gaano ba kabilis ang escalator? Nakita niyo yung sa SM? Standard. Standard pong speed, di po ba? I-dublihin nyo po yun. Dublihin nyo yung speed na yun. Opo. Now, mula ka sa taas, papunta sa baba, alam nyo po ba kung ilang minuto? Ang pinakamaiksi, 4 na minuto bago ka makarating sa ilalim. Inurasan ko. Inurasan ko po yun. 4 na minuto bago ka makarating sa pinakailalim, papunta doon sa mga dinadaanan ng tren. Meron pa pong mas malalim kasi po, sanga-sanga po yan eh. So, pababa ka pa ng pababa na ganun. Meron pa po silang mas malalim na halos 5 minuto bago ka makarating sa ilalim. So, imagine nyo po kung gaano kalayo mga kapatid. Pag sumakay ka dito ngayon, pababa ka, twice the speed of that escalator of SM. Pagdating po ninyo doon, 5 minuto ka muna bago ka makarating sa ilalim. Gaano po kalalim yun? Mga kapatid. Pero nag-uusap-usap, para sa ito? Pero ito yun pala hinanda nila nung Cold War na baka maggera ng atomic bomb, mga kapatid. Sila pwede nila isilyo ang taas and then meron po silang system sa ilalim na kung saan mabubuhay po ang tao sa ilalim ng subway. So ang kanilang populasyon pwede po sa ilalim ng subway. Ayan. Nandun lang. Magkasya. Alam po niyo halos lahat puro subway. Sabi na isip ko nga, naku, kawawang Pilipinas. Ano mangyayari na tayo nasa lupa? Sa itaas ng lupa, wala sa ilalim. Ngayon pa lang tayo magkakasabay, kakapiraso pa lang. Oo. So mga kapatid, nakahanda itong mga bansang ito sa mangyayari. So we just cannot tell kung ano po ang pwedeng gawin ng Antikristo or ng bansang ito mga kapatid para sa buong mundo. Ano pong gagawin niya? Verse 14. Take note of the word and deceive them. Deceive it.
That means, mga kapatid, dinaya niya ang tao. Hindi siya nagpakita ng lahat ng kung anong gusto niya. So lahat ng kanyang ginagawa ngayon, actually mga kapatid, pasad lang yung akala mo okay. Like say for example, ngayon, ang pagkakaroon natin ng mga solusyon sa pandemic, pasad lang po yun. Ang pandemic, pasad lang din po yun. Kung tutuusin. Because he deceived them. That means, mga kapatid, pag sinabi mo deceive it, he doesn't tell the truth. Kaya ka naniwala dahil na-deceive ka eh. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mga tao ngayon, walang magawa. Kaya pagka tinignan ninyo, he deceived the 12 and the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had a wound by a sword, and did live. So, ibig sabihin, mga kapatid, meron po siyang gagawin para ma-establish po ito ang imahin ng hayop na nauna sa kanya. That means meron pong, siya po'y taga-ayos lang. Siya po'y taga-gawa lang. Siya po ang forerunner. I-prepare niya lang ang buong mundo para na makagawa ng imahin ng Diablo. Now, isa po rito, nung makita kung mabasa po ninyo yan, pagka tinignan po natin, ano po, isa po dyan, ay ang imahe na yan ay anong sinulat yan 2,000 years ago, hindi po nila maisip kung anong klaseng imahen. Pero ito po ang sabi sa 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak. Now, alam natin mga kapatid na nung unang panahon, nung sinusulat ito ni Apostle John, wala pa pong picture na nagsasalita. Lahat ng mga painting, lahat ng mga drawing, lahat ng mga rebulto, hindi po nagsasalita. Napaka-imposible po na kung binasa po ninyo ito 100 years ago, 200 years ago mga kapatid, hindi mo maisip na ang isang picture magsasalita. Pero sa atin, meron po bang imposible mga kapatid? Nakita ko dito ako, picture lang po ako. Kung makita po ninyo, pero nagsasalita dyan po sa inyo. Yan po ang sistemang nilagay through the internet, through this computerization mga kapatid. Dito po siya dadaan na ang lahat ng tao pwede niyang hawakan, pwede niyang pagsabihan, pwede niyang instructionan through this kind of system. So ngayon ang image, nakikita mo sa picture, kuwari, ito laptop, makita mo, image lang yan. Pero nagsasalita, makita po ninyo, hindi, hawakan nyo, hindi nyo po ako mahawakan. Pero nagsasalita. Diyan po siya dadaan. So ngayon, dahil ang lahat po ay naka-internet na, lahat ng tao may cellphone. Ang cellphone po natin, in computer po ito. May internet. So bakit minamadali na ang lahat ng panig ng mundo ay magka-internet? So anong nangyari? Ang ginawa po, ito pong pandemic ay marami pong idinulot para ma-arrange ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil po sa pandemic mga kapatid, nagkaroon po tayo ng tinatawag na online classes. O dahil online classes, importante matutong mga bata, importante na ang lahat ng mga tao hindi munang lumabas. So anong nangyayari po sa atin? Ang lahat ng mga bata po, mga kapatid, maliit pa, naka-online na. Tingnan po ninyo, lahat ng mga bata dapat may gadget. So, di po ba? So dahil wala po tayo magawa, yung mga bata kawawa, grade 1, grade 2, grade 3, o anong edad, 5 taon, 6 na taon, 7 taon, mag-online siya. Magkakaroon po siya ng internet sa bahay niya. Now, ngayon, dahil dyan, pupersige naman ng gobyerno dahil mahinang internet, ipupursige ng gobyerno o gumawa kayo ng magagandang mga signal, mga cell sites dyan. Ilagay niyo lahat ang mga cell sites sa buong panig para buong bansa pwedeng mag-online. Pero ang nasa isip ng karamihan is para lang masolusyonan ng edukasyon. Pero hindi po. Ang sinusolusyonan dito ay yung paparating pong sistema. Yan po ang sinusolusyonan dito, mga kapatid. Now ngayon, yung system na ito, mga kapatid, napipilitan tayo, normal na nangyayari. Normal, di po ba? At tanggapin mo eh. Hindi mo naman kailangan mo magkaroon. Nagsibilihan ng cellphone, nagsibilihan ng gadget, nagsibilihan ng tablet, nagsibilihan ng laptop, nagsibilihan ng mga PC.
Ano po ang nangyayari? Lahat na tayo naka-online, lahat na tayo may kanya-kanyang mundo. So ngayon, darating ang araw, walang taong makapagsabi na hindi siya pwede magsamba because, mga kapatid, hawak-hawak mo ang imahen. Diyan po yan lalabas. At then pagkatapos, you have to worship. Dahil ang Diablo po, wala po siyang sinasabikan, no? Pinananabikan, mga kapatid, kundi ang masamba siya ng buong mundo. Wala po siyang, hindi po siya sabik sa kahit ano. Ang sinasabikan niya po, pinananabikan niya, na siya ay sasabihin. So ang ating pong mga cellphone na ito, may schedule po ito na kusa lang po itong mag-on. At kapag nag-on na, kailangan mo na magsamba. Ngayon, sasabi mo, hindi naman ako, pwede naman ako hindi magsamba. Akala mo lang, meron ka pong darating. Kaya nga po, ang sinasabi niya nga po rito, he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in the forehead, na ang iyong pong microchip sa iyong katawan ay nakakonect sa iyong cellphone, nakakonect sa Antichrist, at hindi ka po pwedeng tumakas. Hindi ka makatakas. Anong sasabihin mo? Magkunwari akong tulog, hindi po. At alam niyo po ba na sa pamagitan nitong mga tinatawag na mga nanotechnology na maaaring sa katawan na po natin, mga kapatid, through the vaccines, pwede pong ma-activate na kapag ikaw ay hindi magsamba, absent ka, wala ka sa listahan ng computer, mga kapatid, na nakapagsamba ka, pwede kang makontrol at then pagkatapos makaramdam ka ng posibleng hindi magandang pakiramdam na sasabihin mo na lang sa isip, okay, next time, hindi na talaga ako magpalya. Dahil alam po ba ninyo, ito pong nanotechnology, pag sinabi po nating nano, para maintindihan ninyo ano po ba yung nanobots? Those are the smallest particle robots. No, ngayon, mga kapatid, dito, tingnan niyo kung gaano kaliit ang nanobots or ang nanotechnology. Kaya tinawag na nano dahil ang 1 milimetro, nakita niyo po ba kung ano kalaki ang 1 milimetro? Baka meron po kayong mga panukat po dyan sa inyong pong tabi. Tingnan niyo po ang isang mm. Pero kung hindi, wala po kayo. Tingnan niyo po ang dulo ng ito. Tingnan niyo po ang dulo ng ballpen. Yung pinakadulo niya lang po, yung ball. Yung bola niya. Yan. Yan po ay approximately 1 mm. Yan po ang 1 milimetro po kung tawagin. Meaning, kaya po tinawag na milimetro dahil ang ibig sabihin po niyan, ang 1 metro, hinati mo sa 1,000. Yan po ang milimetro. Okay? So, ganun po kaliit. Ganun lang po kaliit. Yan po, yung dulo po ng ballpen. Ayan, makita po ninyo Ayan, ganun po ang 1 mm. Ano po ang nano? Yung 1 mm po na ito, i-divide po ninyo yan sa 1 million. I-divide po ninyo sa 1 million ang 1 mm. Yan po ang nano. Ganun kaliit. Matagal na po itong teknolohiya na nilagay na po ito, ginagamit na po ito sa medisina, na kung saan kung may sakit ka sa utak or kung meron kang mga tumor, pinapapasok ka nila yan at yun ang papatay ng mga cells unti-unti para mabuhay ka. Yung mga may problema sa mga neuro or mga ano, yun po ang pinilalagay doon, and then ang katawan naman po natin ay kanya pong nadidetect na parang meron pong pumapasok, so magre-release po siya. So nakadesinyo po ito kung anong klaseng pag-release. Now, ito pong matindi dahil ito pong mga nanobots na ito or nanotechnology, pwede pong clone ng sarili niya sa loob ng katawan ng tao. Alam niyo po, nag-research pa ako, tinignan ko po kung ano ba talaga itong mga nanotechnology na ito. At binasa ko po ang mga articles na na-publish po ng BBC. At doon po nakita na matagal na po pala itong ginagamit sa medisina. Now ngayon, maalala niyo po ba na ang mga vaccine ay meron pong mga nanotechnology na approach? Matagal na po pala itong ginagawa.
Hindi lang po natin alam. Pero nabanggit ko sa inyo yung mga nakaraang ano, ah, may pinasa po ako diyan sa inyo sa GI natin noon na tungkol po sa vaccine po na ito. And kung inyo pong makikita, mga kapatid, na ilan sa mga vaccine ay gumamit po ng nanotechnology para kagaya ng virus na hindi makita, kopyahin niya yun. Yung tinatawag nila na siRNA. Oh. Ang iba naman mga kapatid ay gumamit ng patay na kumbaga deactivated bacteria. So kagaya po ng tinatawag na ito pong sa China galing ay gumamit po ang karamihan sa kanila ng bacteria na deactivated. Pero the rest, karamihan po ay gumamit ng nanotechnology. So kagaya po niyan mga kapatid ng ang Sinovac ay gumamit po ng inactivated na virus. Pero mga kapatid, meron po siyang chemical na nilagay na beta-propiolactone na hindi po natin alam kung ano pong maging epekto nito sa atin para i-replicate niya ang virus. Yung Sinopharm, the same po ito naman, the same po sila ng technology ng Sinovac. Pero yung Novavax ay gumamit po ng nanoparticles na kung saan coated ito ng synthetic spike proteins na dadayain niya ang katawan para na ang katawan ay mag-release po ng immunity. Ganon din po ang Sputnik na gumamit din po ng DNA. Decoding, encode ng code ng DNA. At mayroon po siyang tinatawag na mga ika nga ay kinopya niya po ang mga spike proteins. Ganon din po ang ginawa ng Johnson & Johnson at saka ng AstraZeneca. Pero ang pinakamatindi rin dito ay ang Pfizer, mga kapatid. So pare-pareha, ang Pfizer ay gumamit din ng mRNA encoding na nanoparticles din po ito. Right? So, ganun din ang Moderna. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi natin malaman ito. Pero, darating ang araw, the people of this world would be controlled. So I think mayroon po yan activation na posible yun po ang tinatawag na mark of the beast. Yung mark na yan ilalagay sa loob ng ating katawan na meron po siyang identity dyan, and then pagkatapos siya pong mag-activate ng lahat ng bagay sa iyong katawan. Na sabi pa nga rito, lahat ng tao kinakailangan magtanggap nito. So, sabi, makita ninyo, no? Sa una, nandaya siya. Tapos, he quotes it, meaning there is a cause that the people would think to put it in their body. Kailangan ilagay. Mga kapatid. Pero ang malungkot, dito ninyo makita, no? Sabi rito, small and great, ibig sabihin, bata, matanda. Diba? Diba? Naisip na lagyan mo ng numero ang bata. Ganon din ang mayaman at mahirap. Pati ang mga nasa labas at ang nasa loob ng bilangguan, lalagyan din. So, ibig sabihin mga kapatid, dito ay magiging normal na mangyayari po dahil mabago po ang system. Now, inyo pong tingnan ng maigi mga kapatid. No? Dahil ang sabi po sa 17, that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. So, nung 2,000 years ago, paano mo maisip na kung wala kang marka, hindi ka makabili? So, ano yun? Akala nila itato sa'yo dito. Pero hindi po. Maipasok po yan sa katawan mo na hindi mo alam na meron. Posible meron dahil hindi mo alam na nadaya ka nga eh. Mga kapatid. So, ngayon, pagka tinignan po nating maigi, ano po ang nagiging epekto ng pag-upo ng Diablo? Ano po ang dapat niyang ayusin? Una, politics.
Political power. I-establish ang political power. Pangalawa, i-establish niya ang police power. Okay? Number 3, i-establish niya ang religious power. Number 5, i-establish niya ang economic power. Now, pag-aralan ninyo maigi po, pag-isipan ninyo maigi, hindi po ba ang apat na ito naapektuhan, nasasabi po dito sa Revelation chapter 13, na siya ay upo na parang hari, mag-uuto siya, may authority siya, di po ba? Yan po ang political power. And then, meron po siyang religious power na kung saan pwede niyang utusan na magsamba ang mga tao sa dyablo. And then ano pa, may police power siya na kung sinong hindi magsamba, papatayin. Tingnan po ninyo. Oh? Sabi niya nga po rito, here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of man, and his number is 606. Oh. So ngayon mga kapatid, pag hindi ka magpatatak, maapektuhan ang ekonomiya mo. So, hawak po ang buong ekonomiya ng sistema ng diablong ito. So, he needs these 4 areas to govern para mahawakan niya ito, mga kapatid. And then, pagkatapos, ito po ang hahawak sa buong mundo. Na ngayon, pobreng mga tao, mga kapatid. Dahil ang karamihan ngayon gusto lamang na hindi maanuhan ng sakit, hindi na susunod na lang sa gobyerno. Pero ako po ay naniniwala na maaring ito po ay meron pa pong next talaga na wave po. Na ang mangyayari po nito, maaring may kunti pong sablay ang mga ganito. Kagaya niyan, for example, kung ikaw ay may bakuna, dapat ikaw may certificate. Most probably, darating ang araw, may mga tao na nawawala ang mga certificate nila, nawawala yung mga ID card nila o vaccine or what. No, kasi pwede palang mangyari. Gagawa ka lang pala ng sakit, and then pagkatapos, ang lahat ng tao dahil takot na takot magkasakit, so gagawa siya ng paraan para ikaw ay maproteksyonan. Di po ba na lukuhan lang? Parang binanggit ko nga nung nakaraan, yung naninegosyo ka ng armas, gagawa ka ng gera kasi hindi ka masaya pag walang gera kasi hindi ka mabinta. So, kailangan mong guluhin para makabenta ka ng armas. Yun. So, mga kapatid, ano po ang mangyayari? So, gagawa lang po ng pamamaraan na ang lahat ng tao, tingnan po ninyo ngayon, lahat ng tao, kusa na lang po susunod sa gusto ng gobyerno. Tama? Pero ano pong pasal sa ikaliligtas mo ito? Sa ikabubuti ng iyong pamilya, sa ikabubuti mo. Okay? So sa ngayon, sa health lang sila nag-focus. Pero actually mga kapatid, darating ang araw, magpo-focus na yan sa ekonomiya. Hindi ka makatrabaho pag wala ka niyan. Anong gawin mo? Oh? Ano pa? Hindi ka makabili. Kung may anak ka, ano yun? Pagutuman mo? Di ba? O ngayon, kung wala kang trabaho, gusto mo magnegosyo, hindi ka pwede magnegosyo dahil wala kang tatak, anong gawin mo? Tama? So mga kapatid, ako naniniwala, ito pong bakuna ay ano lang, training ground lang. Naniniwala po ako na posible meron pong mga mailagay na mga chemical sa ating katawan na kung darating ang araw, pag nagtanggap ka na ng mark of the beast, ay po pwede ka nang ma-activate. Ang lahat na meron sa katawan mo, i-activate. Kaya mga minamahal, sa akin pong pagtatapos. Itong mundo ngayon, nasira na po yung mga impossibilities. Bumagsak na ang mga question mark kung paano, hindi totoo daw, sabi ng mga tao, hindi yan totoo, imposible yung mangyari. Tingnan ba naman ninyo ang nakasulat sa 13? Chapter 13, imposible yan, hindi daw mangyari. O ngayon, ano? Mga kapatid. So ngayon, mga minamahal, gusto ko po, sa amin po nakikinig ngayon, we are about 60. Wow, praise the Lord. Ano po ang lesson na gusto ko pong ibigay po sa inyo ngayon?
Na ang sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, ayaw niya na tayo maghirap. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na bago pa man mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, dapat maligtas ka. There is a way, brethren. There is a hope. Kung gusto niyong makatakas sa paparating na sistema at kaparusahan ng mundong ito, simple lamang ang iyong gagawin, mga kapatid. Yan po, kung may mga Bible po kayo, basahin niyo po ang sabi ng ating Panginoon para tayo po ay makapasok sa langit. Kailangan po natin, mga kapatid, na makapasok muna sa langit. Bakit, mga minamahal? Sapagkat kapag hindi ka makapasok sa langit, sa impyerno ka. Opo, sa impyerno ka. Pag wala ka sa langit, sa impyerno ka. So ngayon, sa pagtatapos po natin, wala na po akong oras. Praise the Lord. Pero ito pong pamamaraan na sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 3 verse 5. Para po sa pangkalahatan po. Sumagot si Jesus. Ang sabi niya, maliban ang tao ipanganak na muli. Sa verse 5 na lang tayo, diretso. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa karyan ng Diyos. Yan po ang pamamaraan ng Diyos. Ang Panginoon ay bumaba po, galing po sa langit, nagdala po siya ng tulay. Ang tulay na yan, mula po sa mundong ito, tutulayan niya po, papunta po doon sa kanyang karyan. Ngayon, sino ang gustong tumawid? Sino ang gustong tumawid, mga kapatid? Sa inyo na gustong tumawid, alam ninyo kung ano na ang mangyayaring kasunod po dito. Ako po'y naniniwala, mga minamahal, na any moment from now, God will save His people. So, kapit. Mga minamahal, nandito na po tayo. Ako po isang technical na person. Yan po ang aking pinag-aralan. At sa aking pong pag-aaral, unti-unti, minsan po parang malulugmok ako sa pagkakaalam na ganito na po ang ating technology, mga minamahal, na posible na po talaga yung paghari ng Antikristo sa mundong ito. Marami pong nagtatawa-tawa, marami pong tawa-tawa lang, pero mga minamahal, dito na po tayo papunta. Isa na lang, minsan sinasabi ko nga, basahin nyo na lang ang Book of Revelation, matagal yan sinulat, imposibleng mangyari. Ngayon, very, very, very possible to happen. So ang tsansa po natin, gusto po nyo malaman ang tulay. Ang tulay po, sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa iyo, maliban na tayo may panganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Ito po ang ating sisikapin, mga kapatid. Maliban sa nagsisikap po kayo para makakain, nagsisikap po kayo para magkaroon ng pera at mabuhay sa gitna ng pandemic po na ito, isa lamang po, mga kapatid, ang aking payo sa inyo, sikapin nyo muna ang kaligtasan. That is your first priority, your salvation, your soul. Saan yan mapupunta? Dahil malapit na ang paghukom. No, ngayon, para magiging klaro po, ano po ba ang ibig sabihin na may panganak sa tubig at espiritu? Basahin na lamang po natin ang sagot po ni Apostol Pedro sa nagtanong sa kanya sa verse 37. At ang sabi po sa verse 37, nang marinig nga nila ito ay nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Now, if you are asking right now, what will you do? Ano ang gagawin mo para ka na ikaw ay maligtas? Ito po ang sagot. Acts 2:38. And sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Bakit? Tatak po natin ito. Tatak. Kung ang diablo magtatatak ng kanyang sariling numero, ang Panginoon magtatatak sa atin ng sarili niyang pangalan. Yan. Saan po nangyari yan? Sa bautismo. Sinong makabasa niyan? Wala. Si Jesus lang. Si Jesus lang makabasa po niyan. Sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito na po nababanggit ni Apostol Pedro, kung gusto po natin mapunta sa langit, simplihan ko na lamang po.
Una, tanggapin po ninyo at kilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Dahil kapag hindi po totoo ang iyong pagtanggap sa pangalan ni Kristo at sa Panginoon bilang iyong master at iyong savior, mga kapatid, hindi ka magbabautismo sa pangalan ni Jesus. Totoo po yan. You will never decide to get baptized in the name of Jesus kung hindi mo siya tinatanggap. Yung mga iba nagsinasabi na tanggapin nyo lang ang Panginoong Hesus, pero ayaw nila magpabautismo sa pangalan ni Jesus, mga bulaan po yun. Hindi po yan totoo na hanggang doon ka lang sabihin mo lang natin ang pagtanggap mo sa Panginoon Hesus dapat may epekto. Dapat, mga kapatid, may manifestation. Dapat na ipapahayag mo, na ipapakita mo. Paano? Sa pagsunod sa salita ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Dapat may panganak ka sa tubig at espiritu. Anong sinabi ng Apostol Pedro? Kailangan mong magsisi ng iyong kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. Bakit? This is the time of ownership, brethren. This is the time of ownership. To whom you belong? Kanino ka? Kanino ka? Tanungin mo sarili mo, kanino ka? Whose side you're in? Now, if you are in Jesus, you must be, if you are in Team Jesus, you must have the mark of Jesus Christ, and that happens in your baptism. You need to be baptized in the name of Jesus Christ. To those na mga nabautismuhan lang, pero walang pangalan ni Jesus, you need to rebaptize. Look for a church that baptizes in the name of Jesus Christ, because Jesus Christ alone can save you. He is the bridge towards the kingdom of God. And so you need to be baptized in the name of Jesus Christ. And once na mabaptize ka, mga kapatid, ang lahat ng kasalanan mo kakalimutan ng Diyos. Pero may isa pang mahalaga na dapat na meron ka, mga kapatid. Dahil hindi ka po pwede sa laman na makapunta sa langit. Anong kailangan mo? Kapangyarihan na magbago ng iyong katawan from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible. Anong gagawin mo? Magtanggap ka, tanggapin mo ang banal na espiritu ng Diyos. Bakit? Because this is the power of God to change your body. Na itong katawan na ito, hindi po ito makapasok sa langit. Papalitan po ito ng banal na espiritu kung meron, nandyan po siya sa inyong mga puso. And so it is not enough, brethren, na ikaw ay nabautismuhan lang. You need to receive the Holy Ghost. Paano ka makareceive ng Holy Ghost? Worship God. Worship God with all of your heart, with all of your mind, na hindi ka nahihiya, baliwala sa iyo kung anong sasabihin ng tao, but worship God and you will receive the Holy Ghost. Brethren, mga kapatid, time is too short. You need to decide right now. Sa mga, kumbaga, nag-sway na ng landas, galing na sa Panginoon, nag-sway ng landas, balik po kayo. Make your way back. May dudulot na pangako ang mundong ito, nakikita nyo na po. Kahit kayo mismo saksi ng mga pangyayari na wala na po tayong pag-asa sa mundong ito. Hallelujah. Tangi nating pag-asa na pagtunog ng trompeta, aangat ka. Lalampas ka sa bubong ng bahay mo. Lilipad ka at makita mo ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Baka meron sa inyo nangihina dyan. Abay, magpalakas ka na. Balik sa church. Ang kalakasan mo, wala dyan sa bahay mo. Wala doon sa trabaho mong kalakasan mo. Wala dyan sa mga kaibigan mo. Ang kalakasan mo, nandun sa bahay ng Diyos. Pumunta ka muna doon. Sambahin mo ang Panginoon. Makinig ka sa kanyang salita. And He will bless you. Praise the Lord. He will save us, brethren. So, wala na po tayong ibang oras. Pasensya po, lumampas ako ng konti. Kaya po man, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panahon na ibinigay po. And I believe this is very important for you to know. Because if you don't know anything, you will be deceived. You will be deceived. Praise God. So ngayon, mga minamahal, allow me to pray for you, lalong-lalo na sa aming mga mahal na bisita. Thank you. Nananatili pa rin tayo nasa 55 patas hanggang sa katapusan ngayon. But I pray, nabigyan kayo ng lakas ng loob
Minsan may mga nagtatanong, malayo ka na sa Panginoon, pero nagtatanong ka, Lord, how can I return back to you? Very simple. God will not despise you if you return back to Him. Just eat up your pride, be humble, accept your fault, and go to Jesus Christ. Magsamba po tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, Lord, I pray and I thank you, Lord, for this wonderful time and moment that you give to us. Salamat, Panginoon, sa magandang pag-uusap na ito sa aming Bible study. Salamat, Lord, sa mga nakikinig, sa mga kapatiran. Lord, I pray sa aming mga mahal na bisita na nandito ngayon, online. Lord, I pray for them, Lord. Hallelujah. I know that you love them. And I know that it is your will na makarinig sila ngayon ng Bible study. Panginoon, bisitahan mo sila. Buksan mo ang kanilang puso. Oh God, hallelujah, iunat mo ang iyong mga kamay sa pagtawag sa kanila, Panginoon. Lord, proteksyonan mo ang iyong mga pinili. Huwag mong hayaan, Panginoon, na isa kami sa mga madaya. Huwag mong hayaan, Panginoon, na isa kami sa magiging biktima, O Lord, hallelujah, ng mga pamamaraan ng diablong ito. Lord, I pray na ikaw, Panginoon, na magligtas sa amin sa tamang oras, O Lord, at sa tamang araw. Hallelujah, na ikay darating. Lord, I pray sa mga hindi pa, sa mga mahal namin sa buhay na wala pa sa katotohanan. Lord, I pray for them. Sa aming mga mahal na bisita ngayon, katukin mo kanilang puso, Panginoon. Huwag mong pabayaan, O Lord, hallelujah, nakarinig sila ng iyong salita. Lord, let it grow in their hearts, O God. Hallelujah. Lord, I pray maging sa bawat isa na may mga sakit ngayon pa. Hallelujah. I rebuke it in Jesus' name. Let there be healing, O God. Hallelujah. Proteksyonan mo kami laban sa mga sakit, maging sa mga viruses na kumakalat, Lord, I pray. I pray, Lord, hallelujah, even for our government officials, Lord. Hallelujah, mula sa aming presidente papunta sa mga senador. Hallelujah, sa mga local government, O God. Hallelujah, maging sa aming barangay captain, O Lord, na nag-implement ng lahat ng bagay. Hallelujah. God, I pray na ikaw magturo ng tamang pamamaraan para sa kanila, O Lord. Hallelujah. I pray na ikaw, Panginoon, ang mamagitan din, O God, hallelujah, na hindi na mas lalo pang mahirapan ang iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Lord, walang imposible sa iyo, but ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ano man ang mangyari, Panginoon, Lord, give us the strength, Lord, to serve you faithfully. Once again, God, hallelujah, I declare, O Lord, all the blessings to your people. I declare the strength, the encouragement, O God. I declare, Lord, hallelujah, the victory in their lives, O God, the healing and deliverance, O Lord. Tonight, we claim it in Jesus' name. Hallelujah. Let there be salvation, Lord, that come to every house tonight. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Wow, another record-breaking, mga kapatid. 47 ang ating ang mga bisita po natin. Nilo po sa inyo, mga mahal na mga bisita po namin. Sana po na nakuha po ninyo ang ating pag-uusap at ang ating po topiko. Napakahalaga po nito, mga kapatid, at nakikita po ninyo na maging ang Bible ay gumagawa na po. Hallelujah, ng daan na ma-fulfill ang lahat na nakasulat. Binabati po natin ang mga bisita po ni Sister Emily.